Nagulat si Rose nang biglang kumatok si Sandra sa CR na sumisigaw pa ito kaya agad niya itong binuksan na bigla namang lumantad si Renz kaya nakuha niya agad si Sandra. Takot na takot sa sandaling yan ang mag-ina dahil sa nakakatakot na itsura ni Renz. Giniit pa ng binata kay Rose na hindi niya sasaktan ang anak niya basta sumama na lang siya sa binata, pero sinabi naman ni Rose na sasama na siya sa kanya basta wag lang niyang sasaktan si Sandra. Nang pinakawalan na ng binata ang dilaga ay agad niyang hinila si Rose na nagawa niyang kumalas, pero naabutan siya ni Renz na mas kinagalit ng binata dahil tatakasan na naman siya nito. Agad tinutok ni Renz ang syringe na hawak niya na may laman na gamot na pampatulog na isasaksak niya kay Rose, kaya wala nang magawa pa si Rose kundi sinabing hindi na siya lalaban, na agad namang sinabi ni Renz na sumama na lang siya ng kusa para hindi niya itusok ang gamot na hawak niya sa kanya. Takot na takot si Sandra habang pinapanood ang mami niya na nahihirapan na, at nang tatangayin na ng binata si Rose ay dali-daling kinuha ni Sandra ang baril sa kwarto at tinutok niya kay Renz, sabay pinagsabihan niya ang binata na bitawan na niya ang mami niya. Unti-unti namang lumapit si Renz habang hawak niya ang kamay ni Rose, na hinamon pa niya si Sandra na iputok niya ang baril na hawak niya. Nakiusap naman si Sandra na hindi niya ipuputok ang baril sa kanya basta ang tanging hiling niya ay pakawalan na niya ang mami niya. Inawat naman ni Rose ang binata na wag niyang idamay si Sandra, pero mas nagalit ang binata na nagawa niyang sakalin si Rose, sabay sinumbat na siya pa ang pinapalabas nilang gumagawa ng panalakit dahil nangako noon si Rose na mamahalin niya si Renz, pero bigla siyang nawala. Nang akala niya ay patay na si Rose, pero nagtatago siya sa kanya na masakit yun para sa binata. Inamin niyang gumawa siya ng paraan para mahanap lang siya, pero tinaboy naman siya ni Rose at tiniis niya ang lahat ng yun na nanggagalitin siya sa galit na halos hindi na makahinga si Rose sa higpit ng pagkakasakal niya. Sinumbat pa ni Renz na ang sabi ni Rose ay mahal niya talaga ang binata, kaya umasa na naman siya, pero binawi lang niya ito na gusto ulit ipakulong ni Rose na yun ang pinakamasakit na ginagawa ni Rose sa kanya. Sinigawan naman siya ni Sandra na yun din ang ginawa niya sa kanya, na wala siyang kasalanan pero ginago lang siya ni Renz. Giniit naman ni Renz na minahal niya ang dilaga, nabubuo nga pa sana sila ng pamilya, pero sinumbat naman ni Sandra na hindi yun pagmamahal dahil ayaw lang ni Renz na mawala ang dilaga sa kanya, dahil ayaw niyang mawala ang koneksyon niya kay Rose, kaya pare-parehas lang sila, na hanggang ngayon ay sinasaktan pa rin ni Renz si Sandra dahil pilit niyang kinukuha ang mami niya sa kanya. Giniit naman ni Renz na sila ni Rose ang naitadhana sa isa't isa, pero sinumbat ng dalaga na yun din ang sinabi ni Renz sa kanya noon. Pasigaw na sinabi ni Renz na hindi sila naitadhana dahil siya lang ang paraan para mahanap niya si Rose, pero siya na ang hadlang sa kanilang dalawa dahil dito ay nag-agawan ang dalawa sa baril. Nagtulungan sila Rose at Sandra kaya naitulak nila si Renz, kaya napahiga ito na agad namang tumakbo ang mag-ina sa loob ng kwarto, pero pilit na tinutulak ni Renz at makakapasok pa rin siya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.